Good evening, Senator. Senator. Good evening, Senator. Pakikwento nga sa amin, nakita namin yung inaano nyo kanina. So siniguro pa pala sa inyo ni Mina na hindi siya sabit dun sa issue ng pagiging contractor sa DPWH. And yet, it happened. Paano po ba na-connect yung inyong office dito kay Mina para supposedly gawin yung inyong veranda dyan sa Senate? Hindi ko po kilala yan. Yan po dinala ng aking staff. Evidently, kilala po siya ng staff ko na na-meet niya po during the campaign po yata pag daan po namin sa Quezon or something. So, we were looking po for a contractor dahil may problema po yung office ko. Pinapasok po yung tubig. Hindi naman po ginagawa ng Senate maintenance. Sinabihan po kami ng Senate Secretary at kung gusto niyo pong pabubungan po yung veranda, kayo na po maghanap at your own expense. Wala naman doon po sila marekomenda. So, naghanap po tayo. Yun na nga, nirekomenda po ng staff ko na itong si Mina Jose. Sabi ko, sige. So, pumunta po siya. Pero yung unang punta niya po, kailangan po ng clearance na para makapasok. So, pinapasok po namin. Kami po nag-sponsor para makapasok siya. Bali, 3 times siya pumasok para kunan daw. So, pinapasok namin it was August sunod-sunod yun. So, pinakunan po namin yung lugar, kinunan niya po, tapos magdi-design po siya. Maganda naman po ang design niya. Parang gagawa siya ng mini cabana, hindi lang po bubog, sabi niya, doon sa tao ko. Nung unang punta niya po, wala ho ako doon hindi ko pa siya na-meet. Yung pangatlo na lang yung na-meet ko po siya. Yeah. Yung una, sinasabi niya na kunan niya lang na picture, gagawa ng kabana. Pangalawang punta niya, yun po, binigay niya po yung design sa tao ko. Yung pangalawang punta niya, binigay niya ng design ng kabana para sayang naman daw kung bubong lang, para kahit umulan, pwedeng guwat. Yung pangatlo na po, naghihiring na po tungkol sa flood control. Okay, naghihiring na po yata si Senator Marcoleta, yung first hearing po namin. It just so happened, sabi ko, baka ikaw isabit ka dyan. Ay, naku, hindi po ako nakikialam dyan. Wala po akong alam dyan. Yung parang lang na sinasabi niya. May sinasabi niya, kaya ko lang mga project na tigti 30 million. So, I took her word for that. Nagulat na lamang po ako na naghihiring ang Congress dahil minomonitor din po namin. Nagulat ako, sabi niya, binanggit siya ni Bryce na Mina Jose. Tinawag ko yung staff ko, sabi ko, yan ba yung Mina Jose? Sabi niya, oo nga, boss. So, sabi ko, sabit pala, ba't sinungaling sa'yo? Sabi niya, hindi ko nga ho alam. Hindi rin, in fairness, kasi nakilala ng ho namin sa campaign trail na nagbigay ho daw ng calling card sa kanya na contractor daw po ng mga buildings pa nga ang pagkasabi. So, yun ho, pumunta. Tapos yung pang third, yun yung sinasabi niya na kulang pa daw, kailangan niya kunan ng litrato. Yun pala, ang purpose niya, pumunta na pala doon sa Blue Ribbon Oversight Committee. At may sadya siya doon, si Ramos po yata yun, Beng Ramos. Yun po yung sadya niya, parang ginamit niya lang on the third attempt, ginamit niya lang po yung office ko para makapunta po siya doon sa, ayaw ko kung ano ginawa niya doon at na nakipag-usap siya sa tiga-oversight. So nalaman niyo lang po pala na sabit din siya nung ongoing na yung Congress hearing. Doon niyo na lang narinig pala. Opo. Doon ho lumabas Doon ho sinabi ni, come to think of it po, sa Quezon ho siya nakilala ng tao ko. Bakit nandun siya sa Bulacan? Hindi ko maintindihan. Hindi na. So, ang ginawa ko immediately after that very same day, nilumabas pina-terminate ko po yung project. Hindi pa naman naumpisahan. Yung contract, pina-terminate ko na ho kaagad. Tapos, pinag-explain ko po yung tao, saan niya nakilala. Ayun, kaya nalaman ho namin na Quezon daw sa campaign trail, nagbigay ng calling card. Pagkatapos, ayun po, tapos pinakuha ko yung chief of staff ko ng mga records dahil siya po yung nakapirma ho doon. And then, kanina nga po, sinabi ko na isasubmit ko lahat, pati po yung drawing, isasubmit ko po sa committee. Kanina po, sinubmit na ho namin, pati yung mga screenshot. May screenshot pa po Actually, nung third try po niyang pagpunta, nagtataka po yung staff ko kasi wala po siya sa usapan na sasalubungin siya doon sa baba sa may guard. Wala na po siya. Nandun na pala siya sa
sa Broome, doon sa Blue Ribbon Oversight Office. Doon na po siya umakyat. Sabi niya doon sa conversation, na screenshot po dumaan lang po ako doon sa Broome. Ito namang staff ko, hindi ko alam kung tatanga-tanga. Hindi na natin tinanong kung Blue Ribbon actually, sabi niya, dito ako sa Blue Ribbon. Kaya nga, pinagalitan ko rin verbally yung aking staff. Di ka man lang nagtaka na bakit dumaan sa Blue Ribbon, tayo ang sadya niyan. Ayun pala, may purpose talaga siya, may pakay siya, at may mga kilala na pala siya dyan sa Senate. Okay, pero speaking of Senator, kanina sa Senate hearing, dami yung napakontempt At saka, parang hindi ko alam kung uminit ba yung ulo nyo when kausap nyo sina Bryce Hernandez na you lied. Ma'am, obvious naman, di ho ba, lahat naman nakapanood, kahit na po yung aming kasambahay, sabi, tama daw po yung ginawa ko dahil nagsisinungaling na harapan. Nung first two hearings po kasi medyo pinapakinggan ko lang ho, pero halatang-halata ho, pinapaikot-ikot lang ho yung komite, parang walang respeto, parang bastos na ho. Maging si Diskaya ho, lalo na si Diskaya. Parang sinasabi niya, nagturo ng congressman. Yung ledger, hindi niya ma-produce. Keso, kailangan daw muna niya ng protection. Parang napaka-special naman. Parang in his own terms, ika nga. Magsasalita ako, kailangan may kapalit. Hindi ho, ganun. I mean, sabit ka na nga, tapos hihingi ka pa ng kapalit. Di po ba? Tapos ganun din po, yung si Alcantara, patuloy, laging, wala akong kinalaman dyan. Wala akong nalaman transaction na pera o di pinakitaan ko po ng picture nandoon siya pala yung nakatayo doon na nagmamanage sa supervise kung paano i-impake yung mga pera kung kani-kanino. Tapos ito naman pong si JP Mendoza naman po patuloy na sinasabing hindi. Sinasabi na nung Mrs. Santos, hindi, kasama ka, nakausap kita. Meron din po palang copy screenshot na may tawag po si Bryce Hernandez. Tapos dinideny pa nila na wala silang kinalam, hindi totoo. Nagsalita na si Alcantara. So naglaglagan po sila. Kaya po natin kinontempt. Sen, si Chicky Verhel po, ito kanina pa namin iniisip dito kung kailan yung next hearing. Kasi nandyan lang yung mga pinakontempt, di ba? Until the next hearing. Opo, actually, hindi na po muna lalabas yan. Kasi pag sinampahan po ng kaso yan, ng mga plunder po yan, tuloy-tuloy na po yan. Hindi na ho nila makikita yung pamilya nila. Yung pa pagkasabi po ni Senator Lacson, Oo, wala pa pong po yata. Wala pa pong schedule po ang next hearing. Wala pa po. Oo. Wala pa. Pero kasi po, ang problema ho nito, may tatagal po sila dyan kasi budget hearing na po ngayon . So, yung session ho, ginagamit po sa mga budget hearing. Lahat po. Saan ho kami magsisesyon dyan? Pagkita sa October 1 po, break na po kami. Ang balik na po namin, November. Abay, pwede pa pala silang tumawid after break. Nakakulong dun. Pag po nag-start... okay lang naman po. May aircon naman po doon at may CR naman po. At pwede silang magnilay-nilay po sila. Bugbugan sila. Bahala sila. May kama po. Maganda po yung... Hindi mo, in Paris po, hindi naman kagaya sa City Jail po natin nakatayo. Yes, Sila po may mga kama, may CR at may aircon. May TV pa nga. Wala lang po silang cellphone. Tama. Pag po nag-start na po yung ICI or Independent Commission on Infrastructure po, ay tuloy-tuloy naman po ang investigasyon po sa Senado. Do you think this is a good idea po? No, ma'am. Ito turn over po namin yung mga pieces of evidence na nakuha po namin kasi para hindi na po mag-overlap. So, purely po ang amin po is to legislate po. We will be conducting investigation for legislation po na how do we stop this and this will not happen again in the future. Kasi po, kung tatandaan niyo po noong 2013, I believe si Sergio P. nagko-cover pa yata ng Senate noon or something like that to that effect. Parang hindi po nakafocus yung Blue Ribbon po sa legislation . Yung focus nila to prosecute po . So na-prosecute nga po sila Janet Napoles at ilang po mga mambabatas. Yun po yung package. This time po, magiging target po natin. Total, nandiyan na po yung ICI. Mag-overlap lang po ng functions. Purely po on legislation po na para hindi na po muling magawa po ito. Marami pong loopholes naman . Kung ginusto lang talaga, napigilan po ito . May kasalanan po dito yung
DBM, yung GPBB, yung General, I forgot the meaning of GPBB. Sila po yung nagsasabi kung poor performance, substandard, sila din magre-recommend sa SIAP, and then SIAP magsasabi na blacklisted ka. SIAP, ando sa SIAP po yung PICAB, dapat po yung PICAB, sumablay din po. Pagkatapos, naiwasan din sana ito kung talagang yung mga Bids and Awards Committee at saka Technical Working Group ng DSW, ginawa nila ng DPWs, ginawa lang trabaho nila. Unfortunately, hindi na ginawa. Madami ho kaya pagsasama-samahin namin nun, matakpan yung mga butas na yon. Dapat po, isa na lang po, pag nakita ng isang ahensya na ito ay substandard, na ito ay blacklisted, dapat ina-announce na po sa lahat para hindi na siya makakontrata, di po ba? I-announce sa Public Works, sa DA, na itong contractor na ito, for example, itong St. Timothy ni Diskaya, blacklisted ito. Lahat dapat ng government agency, meron na parang all points bulletin na huwag ninyong tanggapin ito dahil blacklisted ito. Isa pa po dyan, pati casino nga po, damay, nagsusugal, doon nilalabhan ng pera nitong mga engineer ng Bulacan, wala silang ginawa. Mga hindi naman sikat na mga tao, di po ba? Dapat nagduda na ho sila, mga apelyido, Villanueva, Diyos ko po, mga Asuncion, hindi naman po mga tycoon na apelyido, mga pangpogo, o hindi rin sila mga angkan na mga sikat na mga mayayaman dito sa atin, hindi naman ho. Tapos linggo-linggo, nagdadala sila ng 25 million, 50 million. Sana po doon kaagad, nireport na po ng casino sa AMLAC. So, marami po tayong aayusin na parang isang alarm lang. Pag may nakita ng casino itong mga tao na ito na maraming bit-bit na pera, dapat nire-report sa AMLAC. Pagkatapos yung AMLAC, i-re-report lahat sa government agencies or pag yung GPBB, dapat nire-report niya po agad sa lahat, all points bulletin, DPWH, DA, para hindi na makakontrata muli. At ombudsman, particularly the ombudsman. Yeah. Ako, mag-iisang hirit lang at pangungulit lang ako, Senator Erwin, tungkol doon sa laglagan na naganap kila Hernandez sa Alcantara kanina habang ginigrill niyo sila. No? Kasi sinasabi ni Hernandez na parang naamin na daw niya lahat. Tapos hindi lang umaamin yung boss niya. No? Pero sinashare niyo ba yung sentiment ng mga nanood kanina na parang hindi pa all out? Parang wala pa, parang kulang pa. O, kayo ba'y nakulangan pa rin? Kaya nga si Joby, pinakulong namin yun para meron silang mahaba-habang panahon na mag-usap, huwag nilay-nilay sa kulungan para makauwi sila. Sana pag Pasko makauwi na sila bago sila pumunta sa kulungan, sa City Jail o sa Muntinlupa. Sana mapag-isipan nila magsabi ng totoo. Yun po yun. Yun din ang purpose na because nagsisinungaling we don't believe that may tinatago pa sila. Ang inaantay sana namin, sino ang proponent? Yun po yung paulit-ulit na tinatanong Senator Lacson, sino ang nagbigay sa iyo ng pondo? Sinasabi ni Alcantara, hindi. Sa NEP namin hindi, imposible yun Paano ka nagkaroon ng gano'n? Tapos lumobo bigla yung pondo mo. Ito lang sa NEP mo, tapos galing saan program, lumobo yung pondo mo. Imposible naman, di po ba, na hulog ng langit, biglang na bumagsak lang doon sa distrito. Sa daming distrito sa buong Pilipinas, sa'yo pa napunta yung billion-billion na flood control. Senator, so nabanggit po ninyo yung proponent. Ano po yung tingin ninyo doon sa naging pahayag ni Bryce tungkol po doon sa pagkakalink kina Senator Jinggoy Estrada? Tama ba yung sinabi yung hirit kanina ni Senator Marcoleta na safe ka na? Or is it too early to say? Ayoko na mag-comment doon dahil dati sinabi din parang hindi ko alam kung may bilang demonyo po si Senator Marcoleta. Sinabi niyang dati din ang una safe ka na dahil wala sa sinabi ni Diskaya, mga congressman na binanggit. Ito naman pala, ayoko mag-comment dyan. Yan sila ho nakakaalam dyan. Ngayon, ang sinasabi lang ho natin, kasi tamo, lumalabas ho na mga nagsisinungaling ho Kaya paano mo, kung sa korte paano mo papatunayan na totoo yung sinasabi mo, di po ba? Yung burden of proof na kila Bryce Hernandez, lalo kay Bryce Hernandez, yung burden of proof na patunayan niya po na talagang kausap niya sila Senator Jinggoy, sila Senator Villanueva. Nasa kanya po ngayon yung bola na patunayan niya. Hindi ho yung, sabi sa akin
ni Alcantara. Tinuturo niya lagi si Alcantara na sabi daw sa kanya si Jinggoy, sabi daw sa kanya si Villanueva. Kailangan patunayan niya po, di po ba, na talagang okay, ito yung dokumento ko, okay, nakapirma dito, ito. Yung sinasabi nga niya pong screenshot, ewan ko, hindi naman pala screenshot. May hawak na cellphone yung isa, kinunan ng isa, hindi po screenshot po yun, di po ba? Pero po, meron po talagang naniniwala pa po kayo na talagang matutumbok po talaga ang buong katotohanan dito silang dalawa, parang he said, she said, well, he said in this case. Tas parang kaya nga po, kung ako po tatanungin ninyo, ako po yung member ng Blue Ribbon, mas gusto ko pong ICI na po mag-imbestiga kasi po may subpoena power sila. Kasi po kung kami, siyempre magkakaroon po ng bahid kahit anong yak-yak namin dyan, iisipin pa rin ng tao, kabaro nyo yan, gano'n, di ba? Hindi nyo kaya yan, which is totoo naman. How can we subpoena a congressman? Sige nga po, binanggit ni Diskaya na ito sila congressman and so forth and so forth. Meron po tayong tinatawag na parliamentary courtesy po. Hindi po namin sila pwedeng patawag, di po ba? Much as yung mga senador na kasama namin, hindi rin pwedeng ipatawag sa kongreso. So, magkakaroon talaga ng problema. So, hanggang saan? Alangan ba naman hanggang sa DPWH na po at contractor, magagalit naman po ang tao kasi binanggit po, may mga binanggit po na pangalan Kaya nga po kung ako po talagang tatanungin, dapat nga po talaga itong Blue Ribbon namin po mag-imbestiga na lang po for legislation. Hindi na ho tayo makialam kung sinong may kasalanan, kung talagang umamin ka, etc. Dapat po talagang ang Congress, both houses po, Senate, kung hindi pa matapos yan, and lower house, focus na lang po sa pag-iimbestiga po ng paggagawa ng batas na paano ba natin gagawin na hindi na pwedeng, ang gusto ko po makita at ang gusto ko pong ipopropose ko po dyan siguro sa TWG, how can that lawmakers hindi na po pwedeng they will dip their hands in the national budget. So wala na po silang pakialam, ika nga, na lalo na sa mga distrito nila. Kasi ngayon po, mangyayari, pag nag-identify yung congressman po ng area niya, sabihin niya, kailangan ko ng X amount, sabihin natin 100 million. Tapos, ibibigay sa NEP. O sige, papasok sa NEP, nasa distrito niya, District 1 kunwari. Pagkatapos, siya pa rin ang mamimili ng kontraktor. Paano naman ho yun, di ba? Doon na ho nagkakaproblema. Dahil siya pa mismo mamimili ng kontraktor. Dapat po, ang procedure, ibigay niya sa DPWH siya magpabidding, di po ba? Labas na ho siya doon. Wala na siyang, hindi niya na pwedeng turuan kung sino, pati district engineer. Ganun po ka-powerful mga mambabatas Pwede ka mag-appoint ng district engineer mo Matagal na hong practice yan. Sinaunang panahon pa hanggang ngayon na carry over. Mantakin mo. Mambabatas ka, pwede ka mag-appoint ng mga district engineer, regional director. Iyan po ang katotohanan po dyan. Magalit yung mga ibang kasamahan ko. But that's a fact. Pwede po ang mga mambabatas mag-appoint ng district engineer. Pwede mag-appoint ng mga regional director. Okay. Sige po. Senator Erwin Tulfo, marami pong salamat for joining us this evening. Thank you, sir. Sen. Well, thank you po. Thank you.